Creation adores you. We will crown you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, Lord in majesty, crowned in glory, creation. Holy, 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 God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God we adore. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. With the angels shout His anthem, ever living God we adore you. Hallelujah. 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 The word of the Lord says, get ready for that great grace. Those who will give everything to me. Whole heart, whole heart. The word is whole heart. Whole heart. Get ready for that overflow of great grace in your life. Those who will be submit their whole heart, holy adoring God, holy pleasing God, holy obeying God. Hallelujah. Great grace is upon you, brother. Great grace is upon you, sister. Great grace is upon your family and your generations to come. Great grace! Great grace! To your generation to come. Great grace! Hallelujah! 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 Holy Spirit, thank you. Thank you for your word. Thank you, Father. We adore you. Hallelujah. Wala man po kaming dalang palaspas. Ang palaspas ay ang aming mga kamay. Ang palaspas ay ang aming mga dila, mga bibig na nagsasabi, mahal ka namin. Mahal ka namin, O Lord. Maaring sa mga nakaraang araw, hindi namin lubos na mai-express or maisiwalat ang aming pag-ibig sa iyo. Help us, Holy Spirit. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, muli mo kaming binisita. At alam namin sa iyong presensya, nandun ang kagalakan, nandun ang kapayapaan, nandyan ang kagalingan, nandyan ang restoration. Kami ay buo sa aming mga puso. Nandyan ang boldness. Nandito, Panginoong Diyos, ang dakilang biyaya. The grace to help us in times of need. The grace, Lord, that makes our worship acceptable to you today.
The grace that enable us to come before your throne of grace, oh God. What a privilege. What a joy. Hallelujah. So precious, so precious. Your presence is so precious to us. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu. Continue to minister to your people today. Even as we study the Word. Lord, hayaan mong bawat salita, Panginoon, na lalabas sa bibig ng iyong lingkod na galing sa iyong salita, walang mahuhulog sa lupa. Kundi, Panginoon, maitatanim sa lupa ng aming mga puso, isang araw magbubunga ng mayamang biyaya para sa amin, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa iyo, at para sa aming bansa. Maraming salamat sa iyo. Have your way. Continue to minister to your people today. And even now, we give you praise for the glory, for the harvest. In Jesus' name we pray. Amen and amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Tayo po ay pwede nang makaupo sa presensya ng Panginoon. Nakakatuwa si Sister Nina kasi habang umiiyak, tumatawa. Alam niyo po, ang pag-anaw na isang mahal sa buhay ay napakasakit. Ngunit alam natin na ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Tama? Isang araw tayong lahat ay papanaw sa ating physical na katawan, ngunit ang ating kaluluwa ay nasa Panginoon. Amen? Glory to God. At ang ginagawa natin sa araw na ito, sa oras na ito, ay hindi nasasayang because this will prepare us for eternity. Amen? Amen! Are you blessed? Pwede po ba naming maanyayahan ang ating mga panauhin? Kung meron po dito mga panauhin, pwede po ba kayong tumayo? Ba? Wala yata tayong panauhin. Ayun! Glory to God! Palakpakan natin sila. Welcome to the Rhema Word of God Church. Alam po ninyo, magpapatotoo naman ako. Hindi siguro ito patotoo. Kagabi po ako ay nagpunta doon sa wake ng isang pastor. Nakasama namin sa Marval, si Pastor Vic Rivera. Siya po ay 72 years old, pumanaw po siya, iniwanan niya ang ministry sa kanyang anak. Sobra akong na-bless kasi dalawa lang ang anak niya, isang lalaki at isang babae, at yung isang anak niyang lalaki ang magte-take on ng ministry. Sa Binangonan po sila. At alam niyo po, 11 years ago, siya ay nagkaroon ng spinal column cancer. Noong dilala po siya sa PGH, nalaman ko kahapon, grabe ang biyaya ni Lord sa kanyang mga lingkod. Nasa kanya nagtitiwala. Can you say amen? Pinauwi na siya kasi sabi, wala na kayong pag-asa po. Umuwi na po kayo at wala na kaming magagawa. Umuwi siya pero nanampalataya siya sa Panginoon. Alam nyo, 11 years pa siya nabuhay. At hindi siya namatay sa cancer. Amen! Namatay siya sa stroke dahil mainit. Ewan ko siguro kung ano nangyari. At alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Nakita ko ang daming pastor kahapon. Anyway, ako naman po ay magpapatotoo sa kagalingan ni Lord sa aking buhay. Isang warning din sa inyo. Ako po ay nagpunta sa Real. Kami ni na Pastor Ayan dahil piniprepare natin yung lugar natin doon. Hindi kami, for a while, hindi kami naka-aircon, so ang lakas ng hangin. Siguro, sa lakas ng hangin, nag-crack yung aking labi. Ako ay kumain ng bagoong at dinengdeng. O, ano pang mangyari? Namaga yung aking bibig, pag ganyan, oh. Nakakatawa. Ay, sabi ko, gagaling ito. Thank you, Lord, that I am healed. Hindi ito makakano sa akin. Grocery ako. Gawa ako ng Lord, sa Sunday, hindi na ako pangit. Kasi nakita ako ni JR, nung nangyari sa iyo, Mamski. Nakita ninyo yung magang-maga yung bibig mo. Tapos, parang hindi ako ito. Anyway, pagdating ko po sa grocery, nakita ako ni Sister Beth Kayanan. Nahihiya siyang lapitan ako kasi parang hindi ako. Tapos sabi niya, si Pastora Ses po kayo. Ay, opo, ako nga po.
Kakaya. Pero sabi ko, muntik-muntik ko nang tawagan si Pastora Citas. Pastora, pwede ba ikaw mag-preach? Kaya lang may nag-hold sa ano ko na, tapusin mo na yan, series mo. Amen. Malapit na ang anniversary, so wag ninyo masyadong papansinin ang aking bibig. Pero maganda pa rin ako, di ba? Glory to God! At dalangin ko hindi ito mag-crack. Nung gabi na yun na magang-maga ang bibig ko, merong isang pamilya na taga-Antipolo, ay taga-Baras, na nagpunta sa bahay, pamilya sila. At wala akong kagana-ganang mag-share ng word dahil ang sakit ng bibig ko. Bigla ba namang sabihin ng babae, Pastora po pala kayo? Ay, opo. Paano po ba ang masave? Ha? Paano ang masave? Di kinuha ko yung Bible ko at sharing hanggang alas 9 ng gabi. Pinatanggap ko yung pamilya na yon. Alam niyo po ba habang ako'y nagsishare, walang sakit yung aking bibig. Kung tayo na walang kapansanan, normal. Kung yung may mga sakit, may pastor na may cancer sa spinal column, nagsishare, nagpapastor, nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, kayo pa, tayo pa. Amen? Praise the Lord! Sapagkat the gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. Amen. So are you ready for the word today? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay faithfulness and favor. So hindi ko na po babalikan yung mga napag-aralan natin kasi wala na po tayong masyadong oras na natira. So magfo-focus lang po ako last time. I-review lang po natin sandali. Yung ating text po na pinag-aaralan ay Acts 31 and Acts 33. Bilisan natin sa Easy Worship. Ngayon kasi tinitignan natin yung mga tao na nabuhay with great favor in their lives. At gusto nating matuto sa mga buhay ng mga taong ito upang tayo, mga kapatid, ay matularan natin, humalaw tayo ng mga aral sa kanilang mga buhay at ito ay ating isabuhay. Would you like to live your life walking in great grace? In the tremendous grace of God. Nakita natin sa Old Testament that the early church, wala pa silang New Testament noon. And yet, they walk in great grace. Amen. So, pinag-aralan natin, ano ba ang grace? In essence, the grace of God is the presence of God. When the presence of God is in your life, His presence will always be with you. At papaano natin mapaparating ang presensya ng Diyos sa ating buhay? When we please Him. Sabi sa Bible, when we please God. And I know that God is pleased today. Amen? When we worship Him. When the mere fact that you are present today, you please God. Sapagkat isinantabi mo yung ibang mga gawain mo na humipigil sa iyo at binigyan mo siya ng pansin. Katulad ng ginawa ni Moses. Amen. Napag-aralan natin last time that the things that will bring favor in our lives and great favor. Alam niyo ang Panginoong Jesus, di ba pinag-aralan natin sa John 8:29, He was full of grace and truth. Jesus walked in the fullness of the grace of God. That's why hindi siya mahuli ng mga gustong humuli sa kanya. He was always protected. He was always surrounded by angels. He walked this life according to the plan of God in his life. Nung hindi pa siya dapat mamatay, walang Pharisee, walang religious leader na pwedeng makadakip sa kanya. Amen. Ganon din tayo. Yung plano ng Diyos sa ating buhay, yung dahilan kung bakit tayo nabuhay at ipinanganak, dapat yun ang matagpuan natin. And when we walk in that plan of God in our lives, the Lord will secure us. He will pour out His great grace upon our lives so that we will finish our assignments. The grace of God was given to us not only for our own benefit, but for His benefit. Amen. So kung tayo ay lalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, grabing biyaya ang dadating sa ating buhay. Nakita natin yung mga example, sabi natin, persist to walk in love. When we love God, ang best expression po ng pag-ibig natin sa Panginoon ay pagtalima.
pagtalima sa kanyang salita. Amen. The written and the spoken word. What is the written word? The written word will guide us. The spoken word is the rhema. Amen. The Lord is always communicating with us. In our situations, in the things that we see, laging nagsasalita ang Diyos sa atin. At ang problema sa atin ay ang ating receiver. Ang ating receiver ay naka-shut off sa Panginoon dahil masyadong malakas ang pull ng cares ng mundo sa ating buhay. At nakita natin sa buhay ni Daniel ang kanyang pagpananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, kung kaya't si Daniel, who was a person, a foreigner, a person who is so obscure, hindi kilala, amen, rose to the rank of a leader and a governor. Why? Because of the favor of God in his life. Amen. Nung ipinagbabawal ang hindi pagluhod sa rebulto ni Nebuchadnezzar, amen, at bawal sumamba sa ibang Diyos, si Daniel, nakabukas ang kanyang bintana, nananalangin sa Diyos sa langit 3 beses isang araw. Amen. No wonder he was so full of grace. And in fact, kahit nung itinapon sa fiery furnace, biglang nag-fasting ang mga leon. Amen. Okay, nakita natin ang halimbawa ni Esther, who walked in humility. She did not feel entitled, nor worthy, nor deserving sa mga dapat ibigay sa kanya ng eunuch. Siya ay naging reyna. At siya ay naka-influence, amen, doon sa hari para hindi ipapatay at ipabura ang mga Hudyo sa balat ng lupa. Amen. From an unknown girl to a place of national significance. So, it doesn't matter if you are poor, if you are a prisoner, if you are a foreigner, if you are not educated, hindi mahalaga kung ikaw ay pandak, pango, maliit, walang pinag-aralan. Ang mahalaga, kung ikaw ay puspos ng biyaya ng Diyos, you will fulfill your life's assignment. Amen. So, titignan naman natin ngayon, may faith naman ako, pastora. But are you faithful? Amen? Sige, tingnan lang natin. May mga gusto lang akong emphasize habang pinag-aaralan ko kasi ito. May mga nabasa ako na mga reflections na napakagandang i-share sa inyo. Sabi natin, ang pananampalataya, brothers and sisters, ay pwede nating ipasa sa ating mga mahal sa buhay. Daniel walked in grace because he loved God as much as his father David loved God. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, ipapasa natin sa ating mga anak eventually. Amen? So ang biyaya, ang pananampalataya, ay pwede nating ipasa sa kanila. Amen po. So doon po tayo sa 2 Timothy 3:1-5. Kasi bakit sa puso ko, lagi kong naaalala ang mga sambahayan, ang mga pamilya. Gusto ko lang pong i-emphasize as we are nearing our family camp, kung gaano kahalaga po mga tatay ng tahanan, mga nanay, ang pamilya natin. Amen? But know this, 1 Timothy ba yan yung nandyan? 1 verse 3. 2 Timothy 1 verse 3-5. But 3:1. Okay, thank you. I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did. Are we serving God with a pure conscience? The service that is acceptable to God is because of the grace of God that He placed in our lives. It is the grace of God. Hebrews 12:28. Sige nga, mag-ano muna tayo sa Hebrews. I will just flow, brothers and sisters. Hindi ko susundin yung aking ano. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Sabihin mo, let's have grace. By which we may serve God acceptably with the reverence and godly fear. Not everyone who serves the Lord is acceptable to God. Are you sure that your service is acceptable? Amen? Amen. Pwedeng maubos ang oras mo sa church, pero kung hindi yan acceptable kay Lord, nagsasayang ka lang ng oras. Amen po. So napakahalaga po na meron tayong biyaya.
at napakaganda yung pinag-aaralan natin that we can increase in the grace of God in our lives. Tama? So dapat we have to entreat God to help us grow in the grace of God. Sabi sa James 4:6, God gives more grace to the humble, and He resists the proud. At sa mga pinag-aaralan natin na halimbawa sa Bible, nakikita natin kung gaano ang humility ni Daniel. Sabi niya dun sa eunuch, please, try us for 10 days. Hindi niya pinag-ayabang yung alam niyang salita ng Diyos. The word said, I will not defile myself, so I will not eat. Hindi. Alam niyo, God is developing our characters. Madaling sabihin na, huy, nakita mo na naunawaan mo kung gaano kahalaga ang biyaya. And then you start confessing, I have the grace of God in my life. I have more grace. I have more grace. But in your behavior and in your attitude, masyado kang mayabang. You have just canceled your grace. It's not just a matter of confession. It's an issue of the heart. Amen. Okay, so mahalaga po yun. So alam natin na kung tayo ay nais natin na lumago sa biyaya, kailangan nating manatiling mapagmahal. Yung pag-ibig ng Diyos nasa ating puso, mahal natin ang Panginoon. Everything we do, we serve, we sing, we do cell group, we attend church, we do it in love. Amen, because we love God. In everything we do, we want everything that we do to be pleasing to God, not pleasing other people. Amen. Alam nyo, sabi nga natin, the only thing, the key, ang pinakamalaking susi, sa pagkaroon ng maraming biyaya sa ating buhay ay we have to please God. Amen. And to please God, we have to walk in love with other people. Kailangan we have to walk by faith. We have to walk in humility. That means we have to be obedient and submissive to people under us. Ang submission natin sa Panginoon, nakikita sa submission natin sa mga tao na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. And then, we have to always glorify God. When we say glorify, is to magnify God in every situation in our lives. Alam niyo po, there are times when you feel so down, na parang ang tingin mo, wala kang kakampi. When we choose to magnify God, meaning to say we praise Him, we thank Him because He will always give us the grace of being out in that situation. The way is the grace of God to be out of a difficult situation. Lord, thank you for your grace that will take me out of this situation. The way is grace. The way out is grace. Amen. In those situations, you choose to thank Him. Amen. Hindi ka magse-self-pity. Hindi ka mag-pity party. Hindi ka madidepress. Hindi ka mag-murmur. Hindi ka magsusumbong. Hindi ka magwawala. Hindi ka magfo-fault finding. Amen. Okay, so tignan lang natin isa-isa. CJ, CJ ba? Si Weng, faith. Mahalaga po ang pananampalataya. Faith. Amen? Ano ba ang pananampalataya? Pagtitiwala sa Diyos. Yung sa mga I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers, night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded is in you. Ang pananampalataya mo ngayon ay ipinapasa mo sa iyong mga anak. What kind of faith are you living to your children? Is it weak faith? Is it defiled faith? Is it feigned faith? Or is it a pure faith, strong faith? Undefiled, unfeigned. Alam nyo, ang mga anak natin, hindi natin sila kailangang lekturan. Ang tatalino ng mga yan. Mas matalino pa sila sa atin. Tama. Tama, lalo na kung tayo, hindi naman morally upright ang walk natin, marami tayong palpak. All the more na wala tayong moral authority na i-lecture ang mga anak natin, sabihan nila. But there is one thing that they constantly see.
how you act, how you decide, how you behave, what are your priorities, what are you doing, what's coming out of your mouth, how you live your life day by day. That is the greatest teacher. Amen? So if you are walking in faith, makikita ng mga anak mo. If you are walking in love, makikita nila. If you are humble, makikita din nila. Then you will not be surprised. One day, they will walk just like you. Sabi sa Hosea 4:8, ano nga yun? Kung ano yung priest, ganun din yung mga tao. Kung ano yung yung tatay at nanay, ganun din ang mga anak. Tama po. Okay. So, tignan naman natin ngayon ang halimbawa ni Joseph. Amen. Tignan natin, may mga tao na nananampalataya pero hindi naman sila nag-persist sa kanilang mga pananampalataya. Hindi sila nagstay. Okay? So, si Joseph, bago po tayo pumunta dun sa verse na yan, Joseph is a person, dito sa inyo, alam niyo Joseph the Dreamer, di ba? Kilala ba ninyo si Joseph? Okay. Ang alam ng mga kabataan, Joseph the Dreamer, kasi sa mga eskwelahan, may mga play silang ganyan. Joseph is a person who walked in tremendous favor. Even when he was a boy. Alam natin na si Joseph ay anak ni Jacob kay Rachel. Okay, so makikita natin, even when he was a young boy, na ang favor, ang presence ng Panginoon nasa kanya. Binigyan siya ng Panginoon ng pangitain sa kanyang magiging future. Tama? Yung siya ay nakakita ng ilan? 12 stars. At yung stars na yon ay nagbabow down yung kanyang mga kapatid. And then, another night, nakakita naman siya ng 12 ng wheat. Parang kumbaga yung mga palay na iaano. Tapos sila naman nagbabow down uli sa kanya. He so believed the vision. Is that faith? Yun. Sobra niyang pinanampalatayanan, pinaniwalaan ang panaginip na yon. He cannot stop telling it to his brothers and parents. Di ba? At dahil doon, syempre kung excited ka about something, talagang gustong-gusto mong i-share, di ba? At talagang sa kanya, buong-buo, alam niya yun galing sa Panginoon at pinanghawakan niya yon. Amen. At dahil doon sa he cannot stop telling it, tapos ito pang father niya, binigyan siya ng multicolored coat. Tama? Siya lang ang binigyan ng coat na ganoon sa lahat ng magkakapatid. Is he highly favored? Favorite siya ng tatay niya. Okay. So, dahil doon, nainggit ang kanyang ibang mga kapatid. At ang ginawa ay pinagplanuhan siya na patayin. Okay. Ngunit nung siya ay dinala na doon sa parang, inutusan siya ng father niya pumunta doon sa parang, dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid. Nakita siya ng kanyang mga kapatid na nagseselos. Sabi niya, patayin na lang natin itong paborito ng tatay natin. So, gumawa sila ng strategy na papatay sila ng, sabi naman kapatid niya, huwag na natin siyang patayin, kawawa naman. Ibenta na lang natin siya sa mga traders ng slaves, magkakapera pa tayo. Amen. So ang ginawa nila, ibinenta nila si David para maniwala ang tatay nila. They made it appear, napatay na si David, si Joseph, sorry po ako David. Si Joseph, thank you. One track minded. Napatay na si Joseph, siya ay pinatay nila yung isang hayop at inilagay yung dugo sa kanyang coat at yun ay binalik sa tatay niya. Amen. Okay. Ngunit doon sa ibinenta naman ngayon si Joseph sa slave market at binili naman siya ni Potiphar, asawa ni Potiphar. Yan. Okay. So, tignan natin ngayon ang Genesis 39 verse 1 to 3. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had bought him down there. New King James naman, please. King James naman po, kasi mahirap yung, New King James. And the Lord was with Joseph. Is that a favor language? Sabihin mo, and the Lord was with Joseph. So he was highly favored. And he was a prosperous man. Is a slave,
Noon sa Egypt, pagka ibinibenta ka ng slave, hinuhubaran ka ng todo-todo, walang natitirang saplot sa katawan mo. Bakit? Yung bibili sa'yo, i-examinin niya kung may bukol ka dito, may ano ka dito, meron kang sakit dyan, may kulani ka, may kurikong ka. At pagka may mga sakit-sakit ka, hindi ka nila bibilhin. Pero sabi sa Bible, wala siyang damit, slave siya, and yet God said, he was a prosperous man. Why? Because of the presence of God. It doesn't matter kung mahirap ka pa sa daga ngayon. If you gain the favor of God, yayaman ka. Kasi ngayon pa lang mayaman ka na. Amen. And sabi niya, was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hands. If you are graced by God, everything you touch will prosper. Ano ang tawag doon? Midas touch. Do you believe that? Are you graced? Because of Jesus Christ. Every Christian who received Jesus is full of grace in seed form. Amen. I believe everything that I touch prospers. Sige, tignan natin. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Amen. Next. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. Did Potiphar by Joseph to manage his affairs and his estate? No! Binili niya si Joseph na slave. Hindi niya binili si Joseph na tagapamahala ng kanyang ari-arian. But there is something that Potiphar saw in Joseph. Dinala siya sa bahay. Pinaglinis siya ng mga ang ganda ng nangyari. So, trinay sa the Lord was with him. Tapos nagkaroon siya ng pabor. Ang batang ito, gusto ko to. Nakakakita kayo ng mga tao na gano'n, na pag nakita nyo, gusto nyo, he just found favor in your eyes. Meron kayo nakita na tao na nakita nyo palang ayaw nyo? Yes! Ako nga, lagi kong ipinagpapatal, Lord, patawarin mo naman ako. Wala namang ginagawa tong tao na to, ba't basar ako dito? Nararanasan nyo? Until the Lord will show you why. Because your spirit, you have the Spirit of God in you. It will just take time bago nyo madiskubre kung bakit ayaw nyo yun. Magbibigay si Lord sa inyo ng ebidensya. Okay? So sabi ni Potiphar, okay tong batang to. Sige, pamahalaan mo yung aking, kumbaga sa poultry ni Bossing ay poultry. Kumbaga sa livestock. Okay? So sabi ng Potiphar, okay itong batang to, may wisdom, magaling. Pamahalaan mo ang livestock ko. Sandali pa lang, nag-multiply ang livestock ni Potiphar. Namangha siya. O sige, pamahalaan mo yung aking wheat farm. Pagdating ni si Joseph ang mamahala sa wheat farm niya, lumago ang kanyang wheat farm. Amen. Pinamahalaan ni Joseph ang kanyang sambahayan. Gumanda ang kanyang sambahayan. Umayos ang mga tao. Amen. Hanggang isang araw, hindi na malaman ni Potiphar kung gaano siya kayaman. Dahil kay Joseph. Sapagkat ipinagkatiwala na niyang todo kay Joseph ang kanyang ari-arian at ang kanyang buong sambahayan, maliban sa kanyang asawang si Atipar. Amen. Basahin niyo sa Bible. Ang pinakikialaman na lamang at hindi na lamang okay. Ang interes na lamang ni Potiphar, okay, at ang hindi lamang pinapakialaman ni Joseph ay ang kanyang menu. Kasi siyempre, ang mga Hebrew, hindi sila kumakain ng mga may hoof, ng mga ganon. Si Potiphar, yun ang gusto niyang pagkain, kaya hindi yun pinakialaman ni Joseph. Amen. Bakit? Sapagkat ang pabor ng Diyos sa kanyang buhay is so great. Gusto ba ninyo yun?
Okay, so let's learn from Joseph. So makikita natin na si Joseph, ngunit isang araw, dahil itong si Joseph ay gwapo, siyempre, nung binili siya, madungis siya, hubad siya, pero nung nadamitan na siya, siyempre, gwapo na siya. Amen? At ngayon ay in love, na-crush sa kanya si Atipar. So araw-araw, iniimba siya ni Atipar na makisipingan siya sa kanya, sa kwarto. Tama? Bastos tong si Atipar na to, no? Amen. Okay. Alam niyo ba, ang maganda dito kay Joseph, nakikita ninyo, brothers and sisters, if a favored man works with someone who is not even born again, si Potiphar is a sun worshiper. Hindi naman siya Christian. Hindi siya nananampalataya sa Diyos. And yet, yumaman siya, pinagpala siya ng Panginoon dahil kay Joseph. Amen. Nung nasa San Miguel kami, kaliit-liit ng planta namin ni Mabel sa kanina Orly, 142 lang ang tao namin. Sa buong San Miguel kami ang cash cow nila. Bakit? Ang daming anak ng Diyos doon. Pinagpala ang planta na yan. Sobra. Sa liit ng manpower, nagbibigay kami ng more than 820 million net income a year. So kung i-ratio mo ng profitability per person, makikita mo yan sa Manila Plastic Place. Bakit? Grabe ang atmosphere ng presence ni Lord doon. In the morning we praise Him. At noonday we praise Him. In the afternoon we praise Him. At nighttime we praise Him. Doon kami nag-i-intercession. Sobra ang atmosphere ng presence ni Lord. Hindi niya pwedeng hindi pagpalain ang planta na yan. Kaya kung nandun kayo sa mga kumpanya na pinagtatrabahuan nyo, dapat ang mga kumpanya na yan magpo-prosper because of you. And you will gain favor from God. Amen. So, tignan natin. So, ano ang nangyari? So, tinetempt ni Atipar si Joseph hindi pumayag. Because he was full of faith and he was faithful. Sabi niya, araw-araw, kapatid, araw-araw. Sinasabihan siya ni Atipar, pumunta ka sa kama ko. Ganyan. Pero alam niyo, sabi ni Joseph, 3 rason sinabi sa kanya ni Joseph. Number 1, sabi ni Joseph, you are another man's wife. And your husband is my master. Number 2, I cannot violate my master's trust. Amen? Number 3, this will displease my God, whom I love. Ano ang characteristics ng mga tao na faithful? They are loyal. They are trustworthy. Mapagkakatiwalaan sila. Kung ikaw ay merong malaking ari-arian, may negosyo kang malaki, ipagkakatiwala mo ba yun sa isang tao na hindi mo mapagkakatiwalaan? Di ba hindi? Hindi hinire, hindi binili ni Potiphar si Joseph para gawin siya na steward ng kanyang ari-arian. Binili siya na slave. Pero sabi ko nga, hindi mahalaga kung ikaw ay katulong ngayon. Ang mahalaga ay kung may pabor ka ni Lord, iaangat ka ng Panginoon. Amen! Amen ba? So, nakita ninyo, hindi ikinompromise yun ni Joseph. At alam mo, hinila nung si Atipar yung ginamit niyang ebidensya. Natatawa nga ako, sabi ko, 2 beses na nawawalan ng garment si Joseph. Yung unang garment niya, yung multicolored garment, di ba? Ibinalik sa tatay niya, puno ng dugo. Yung ikalawang garment niya, yung kanyang tapis. Ginawa ni Potiphar na ebidensya against sa kanya. Amen? At saan dinala si Joseph? Dinala siya sa kulungan. At doon sa kulungan, doon siya, akala ni Potiphar, ni Atipar, siya ay mabubulok doon. Alam ba ninyo na si Potiphar is a judge? And ang nakakapagtaka doon ay hindi niya isinubject si Joseph sa legal procedure ng, ano nga tawag doon, yung dapat lilitisin siya. Alam niyo kung bakit mapapahiya ang asawa niya? Dahil dadating ang Panginoon na ipoprove na si Joseph ang villain, na hindi si Joseph ang may kasalanan, tama? At plan ng Panginoon na pumunta si Joseph doon sa preso. At doon sa preso, amen, masaya pa rin si Joseph. Amen?
Hindi siya nagmukmok. Hindi siya nagmurmur. Hindi siya nag-self-pity. In fact, sabi po sa Genesis 40 verse 7, nung may dinalawa doon na matataas na high-ranking official, the cupbearer and the baker, di ba ang lungkot-lungkot nila kasi binigyan sila ng Pharaoh ng 3 days para mahusgahan. Sabi ni Joseph sa kanila, so he asked Pharaoh's officers who were with him in the custody of his Lord's house, saying, why do you look so sad today? It tells us that every day na nasa prison siya, masaya siya. Thankful siya.